9:05 ng gabi. At magandang gabi muli sa inyong lahat. Kayo ba ay natutulog na? Humihilig na ba kayo? Dahil si Kuya Noli hindi pa. Dahil ako hindi pa ako humihilig. Ayan, at siguro naman ay napanood nyo yung interview ko sa mag-asawa. At tumakbo agad yung oras. Yan, marami nang nangyari, no? At sila nga ay bumili na ng gamot kanina. Ayun, pinakita niya sa akin yung pagkakabili ng gamot. At ang sabi ko nga, wag na sa vlog ko. Sa vlog mo na lang ka. Sabi niya, sige na Kuya Noli, ikaw na muna lang. So yun, at bali, kumuha ako ng clip. At, kumusta yung magdamag na tulog na nasolusyonan kahit papaano? Opo. Ano po, sadyang sobrang luwag sa pakiramdam na hindi ko na po iisipin. Hindi namin iisipin kung saan kami kukuha ng ano. Kasi sadya pong sa totoo lang po ay pagdating ni Kuya Noli, saktong isang buong araw na po akong walang insulin, walang gamot na kahit na ano. Tapos bigla po siya dumating, bigla po kami binigyan ng ano, pambili. Kaya sarap po natulog ko yun. Wala po akong iniisip na ano. Na, sarap sa pakiramdam. Wala pong iniisip na wala kaming iinuming gamot. Ako walang ituturo ko yun. Talaga pong si Kuya Noli ay ano, binigay na blessing sa amin. Ayan. At maaga ko pa pinarimerin, alas 7 yata. At yun po no, bali pinremer ko siya mga alas 7 ng umaga at nandun si Miss Hazel, bali naka-tune in siya. Sabi nga niya ipi-play na lang niya ulit para maumpisahan niya. So nung napanood mo Miss Hazel, ano yung naging reaction mo? Grabe, kakagising ko pa lang kanina guys nung pinanood ko. Umiyak agad ako. Sabi ko, Kuya Noli, kakagising ko lang, pinaiyak mo na agad ako. Kasi nga yung interview sa kanila. Pero parang hindi siya na intro ng maayos dun sa vlog. So, dun sa vlog, gusto ko lang itanong natin para malinawan yung lahat. So, ano bang sakit ng... So, kaya pala top cell is because Topits and Izel. Pinagsama yung kanilang pangalan. So, ano bang sakit ni Ate Izel? Bali, ako po, yung unang naging sakit ko po, nagkaroon po ako ng tumor sa sikmura. Parang naoperahan na po ako ng major operation. Yun po, kulang 1 million po yung naging bill ko. Pero napag-hihingi din po yun ng tulong, di narausan po yun. Nung makalipas po yung gumaling na po agad yung opera ko, nagkaroon naman po ako ng diabetes. Tapos nung na-diagnose po akong may diabetes, nagkaroon naman po ng mga, dahil hindi ko po agad nalaman na may diabetes ako, nagkakomplikasyon na po agad siya sa baga ko. Nagkaroon po ang baga ko po yung una, nagkaroon po ng tubig. Tapos nagkaroon po siya ng ng mga bukol. Tapos nung napagamot ko po din agad yon, nagkaroon naman po ako ng problema sa kidney ko naman po. Yun, doon po naman ako tinulungan din po ni Kuya Jeff, yung napanood po doon ni Kuya Noli noon. Na sadya pong ang tanong lang po sa akin ni Kuya Jeff ay kung papayag daw ba ako na ako'y i-vlog kasi nga po para nga din daw po may makatulong at hindi ako ma-dialysis. So yun po, nalampasan ko po ulit yun sa tulong po nga ni Lord tsaka po ni Kuya Japper, yung mga sponsor niya. Tapos nung pagkatapos po noon, pagkalipas po nung gumaling na po ulit yung kidney ko, po ulit, may pabalik-balik po ulit, nagkaroon naman po ako ng pneumonia. Yun, pabalik-balik. Tapos ngayon po, yung panibago ko po uling paglipas po ulit ng mga taon, siguro sa dami na rin po ng gamot na iniinom ko, nagkaroon na po ulit ng komplikasyon yung kidney ko, tsaka yung baga ko po, may panibago po ulit na bukol, tas may tubig daw, tas pabalik-balik po yung yung pneumonia. Tas ngayon po, ang akin pong pinoproblema naman po na tinutustusan po talaga tinututukan, yung kidney ko po daw, sabi ng doktor ay masisira na. Sobrang taas na po ng protina. Yung sugar ko po, hindi ko na po daw mailabas sa ihi ko, kaya madelikado na po daw yung kidney ko. Kaya kailangan pong uminom ako ng gamot na yun nga po yung TX71 para sa loob po ng 6 months iinumin ko yun para lang po mailabas ko naman po yung sugar at hindi po ako makabilang po nga sa idadialysis. Yun. Pero yung sa baga ko po, yung tubig, tsaka po yung bukol, yun, may mga gamot naman po rin na na hindi po kailangang butasan yung ko po. Yan.
sa tulong ni Lord, okay na po yung baga ko. Kidney na lang po, tsaka nga po yung sugar ko. So, Yan po. ang maganda naman is kahit ang dami niyang sakit, hindi mo mahahalata sa kanya, no? hindi. Para ang healthy niya, ang sigla-sigla niya, masayahin siya, hindi niya masyadong ipinapakita yung mga nararamdaman niya. So, si Kuya Topits naman, so ano yung naging sakit mo? Na mild stroke ko nung 2022. Gawa ng siguro sobrang pagod, over fatigue na. Kaya siguro umasang dugo ko bigla. Yung naramdaman ko, nag-iiba ng salita ko. Hanggang ngayon, Oo. hindi na siya bumalik sa dati. Yung Yeah. pananalita niya is medyo nabubulol, hirap na siyang magsalita ng tuwid. So, anong feeling mo, Kuya Pitot, nung na kahit tapos na yung nalampasan mo na yung mild stroke, pero hindi na bumalik sa dati yung pagsasalita mo? Ay, sobrang lungkot dahil hindi na ako makapag-vlog, hindi na normal siguro ang Salita. ang salita ko, hindi makapagtrabaho. Kahit simpleng gawain ay bawal na sa akin. Yun ang diferensya ng aking sakit. May time ba na nahihiya ka makipag-usap sa ibang tao na Oo. hindi ka kilala na ganun ang naging sakit mo? Sobrang nahiya ako sa ibang tao na pagka kuwan ay hindi ko matod ang sasabihin ko. Nung una nga, nawawala ako sa yung sinasabi ko, nakakalimutan ko, napuputol. Yun ang naging sakit ko. Ayun ang epekto ng utak. Yung pagka-mild stroke ko, na-apekton masyadong utak ko. Kaya nababalang ko ako, sasabihin ko na, nakakalimutan ko pa. Yung simpleng kwenta na 1 plus 1, 2 plus 2, hindi ko masagot, hindi ko makuhan. Samantalang ang galing ko sa math, ang galing ko sa kwentahan. Ngayon, wala na. Hindi na perfect. Bakit ako? Dati perfect. Ba't umiiyak ka? Iyak. Ba't ikaw ang umiiyak? Ikaw nag-interview, ikaw na yan. Oh. Wait lang, guys. Kasi guys, si Kuya Pitot, si Kuya Topits, na din siya, parang naging tatay ko na din siya, tatay-tatayan, kasi kapatid siya ni Consi. So, niyan, yung paglaki ko, nasubaybayan din niya. So, masakit sa akin na gano'n na hindi na nga bumalik sa kanya yung yung normal na pagsasalita niya. So, pag kinakausap namin siya, so kahit minsan hindi namin naiintindihan yung sinasabi niya, pero umuo na lang kami para hindi ba siya mapahiya sa sarili niya. Pero yun, na masakit sa amin na gano'n. Pero, ayun, maganda, okay lang kasi patuloy silang lumalaban sa mga sakit nila na kahit ganito yung pinagdadaanan nila, hindi sila nakakalimot na humingi ng tulong kay Lord. So, may Diyos pa rin sila sa puso nila na hindi sila nagagalit. Bakit sa amin binigay yung mga sakit na ito? So, patuloy silang lumalaban sa mga sakit nila at patuloy silang humingi ng tulong kay Lord na sana malampasan nila to. Bakit ako Nahawa ko sa iyo eh. Halip na ako iya. So, ayan mga kanuli, kasi nga, totoo yung sinabi ni Kapakpak na nasaksiyan daw yung paglaki. So, ibig sabihin, kaya ganun na lang nasasaktan si Kapakpak, bakit siya naiiyak. Kasi mga tito mo, no? Oh, yun. Kumaga kapamilya, kaya dugtong ang kanilang mga puso, bituka. Yan, kaya ganun. At malay natin may himala, di ba? Walang imposible, di ba? Kaya nga siguro binigay sa inyo kasi kaya nyo. Yes. Mm. Walang imposible kay Lord. Yung mga bulag nga, nakakakita. Basta manalig ka.
Yan. May munting regalo si Kuya Noli. Ayan, bali, syempre, may nakapanood at may nagmamahal at may minamahal. Kaya sabi nga sa kanta, may nagmamahal na ba sa'yo kung wala ako na lang. Parang iba yun. Iba ba yun? Sariling Iba pala yun. 1, 2, 3, 4, 5,000 from Yun. Kuya Jojo. Yay! Thank you po! Sabi Jojo, maraming salamat po sa sa blessing na ipinarte ninyo sa amin. Thank you. Malaking tulong po sa amin sa panggamot, sa maintenance, sa araw-araw na maintenance. Thank you po. Thank you, Ninong Jojo. Tawagin na kitang Ninong. Thank you so much, Kuya Jojo. Malaking tulong to sa Topsil, sa pang-araw-araw nilang gamot. Dahil nga, maintenance na yung gamot nila. So, kahit wala silang kinikita, pero patuloy pa din yung gamot nila araw-araw. So, kailangan talagang kumilos. Hindi pwede magpatamad-tamad. Hindi po. Yeah, Miss Tapsil. Meron pang Maraming salamat. So yun nga, sabi nga po ng doktor. Kasi sabi ko po, hanggang kailan ako mag-insulin? Sabi niya, hanggang sa huling hiling ako po daw. Kailangan ko mag-insulin. Tapos, yun nga, hindi ko akala ko ako lang yung may sakit sa amin habang buhay. Hindi ko akalain yung asawa ko may stroke naman. Simula 9 years old pa lang ako may sakit na ako, Kuya Noli. Na, ganyan, diabetic? Yung sa sakit po ng tiyan, yung muntik na akong mga maoperahan sa ano. Tapos, pero minsan po, hindi ako nagtanong kay Lord na, hindi ako naghinanakit na, Lord, bakit lagi ako may sakit? Bakit yung iba normal? Ba't ako hindi? Iisa lang po ang lagi ko sinasabi. Lord, maraming salamat sa kabila ng sakit na binigay niyo sa akin. Nanatili ako matatag. Nanatili ako malakas. Kahit kung minsan ko yan ulit. Sadyang hirap na po ako. Sadyang pagod na po ako. Pero, mas pinipili ko pong magpasalamat. Mas pinipili kong, lalo ko pong pinupost yung mag-isa kong pumupunta ng ospital, nagpapakonfine. Gusto ko po kasing ipakita sa mga tao na mas malakas yung iyong pananampalataya. Mas parang pakiramdam ko, mas lumalakas ako. Kahit yung katawan ko, gusto nang sumuko. Pero yung isip at puso ko, sadyang nananalig ako sa Diyos. Lahat na po. Minsan may may nagalit sa akin. Ang sinagot niya sa akin, buti daw at ako yung nagkasakit. Buti daw kasi Kuya Noli, lumaki ang tiyan ko na parang 8 buwang buntis. Pinag-gismisan nila ako. Kasi ito po nasa abroad. Ako daw po ay buntis. Ang sabi ko, mas gugustuhin kong buntis ako kaysa may sakit ako. Mas swerte kayo. Kasi mga normal kayo, hindi nyo nararanasan yung hirap na nararanasan ko na halos buong buhay ko may sakit na ako. Kaya, ang suswerte ng mga tao na mga normal, pwedeng kainin lahat ng gustong kainin, pwedeng puntahan lahat ng gustong puntahan, samantalang ako po hindi. Kaya, lahat po ito inialay ko na lang po kay Lord kung ano yung plano niya sa amin. Gusto ko maging matatag sa paningin ng iba. Gusto ko maging inspirasyon sa iba na kahit marami kaming sakit, kahit marami akong sakit, sadyang hindi po ako sumusuko. Lalo na po nga ngayon, ang asawa ko may sakit din. Sadyang pag hindi na po ako kumilos, sadyang po wala kami ibibilang gamot. Pero katuwang ko naman po siya, kaya lang, minsan ko yan rin natatakot ako. Minsan, ano po siya, bulol na bulol. Kaya lagi ko pong hindi ba nasa mapakaramdam mo? Kasi baka iniisip ko, tumataas na naman yung dugo niya. Kaya yun po, yung binigay po ni Kuya Noli, tsaka ito po sa inyo, Kuya Jojo, Sir Jojo. Sadya pong sobrang laking tulong po sa amin. Tulad po kanina, kaya ko po pinakita kay Kuya Noli.
Akin lang po, 2,100. Kulang pa po yun. Kulang na kulang dahil wala pang stock sila. Imagine po ganun kamahal yung mga gamot ko na hindi ko alam kung saan talaga namin, kung paano po namin yun na itatawid araw-araw. Lalo na po nung na-stroke siya, Kuya Noli. 1 tray araw-araw ang kailangan kong binanggamot. Araw-araw yun para lang makarecover siya. Kaya po yun. Nagpapasalamat po talaga ako ng lubos sa mga tulong na binibigay ninyo. Kaya kay Kuya Noli, sa buhay ni Kuya Noli, maraming salamat. Ginagamit niyo po, ginagamit ni Lord ang buhay ni Kuya Noli para makatulong sa iba. Yun. Maraming salamat po sa mga supporters po ni Kuya Noli. Yun lang po. Ayan. Siyempre, maraming salamat kay Kuya Jojo, no? At kahit na meron din sakit yung kanyang misis, naandyan siya nakasuporta. So grabe talaga si Kuya Jojo. At siyempre, yung mga ating ibang sponsor din, salamat din sa kanila. At hindi lang sa akin, kumbaga pati na rin sa kanila. At sila kasi Mr. and Mrs. Tapsil, no. Todo effort talaga, no, na kagaya kanina, nagluto pa sila ng ilang putahe na para sa amin tanghalian daw ni Vince, no. At alam ko na na binabalik lang nila kung paano rin yung pagtanggap namin dun sa Bicol, sa Kamsor, no. Kaya lang sa kalagayan niya may sakit, tapos ganun, no. So para sa akin sana kahit kung gusto mo lang na wag mo na masyadong damihan kasi siyempre mapapagod kayo, no. Kasi pag tinanggihan ko naman yan, sasama ang loob nyo na mag-prepare kayo ng pagkain. Siguro wag mo lang damihan, na isang putahe na lang, pero mga 15 kilos. Para ng fiesta. So yun, wag mo na lang sigurong damihan kasi siyempre ang pagluluto ay nakakapagod kasi dati rin ako nagluluto. So yun, pero salamat sa effort nyo pag-o-offer ng kape pag nandito ako kami ni Vince, tapos yan kayo ng pagkain. Salamat ng marami, no. Siyempre kay Idol Japper sa family niya, salamat din, no. Kay Miss Hazel, no, salamat. Ayun. So, may share pala ko, hindi nyo narinig siguro kanina, sabi ni Kuya Noli kanina sa vlog, sabi niya, dumating daw yung time na na gusto niya na mag-giveaway, gusto niya ng hindi niya natapusin yung challenge, tapos ipaubaya daw sa inyo. Anong feeling nyo nung narinig yung gano'n, na yung mga dapat sa kanya na ipapalipad, sa inyo na lang daw dapat ibigay? Pero hindi niya naman na daw na ituloy, napag-isip-isip niya na daw, pero at least naisip niya yung idea yun. Anong feeling? Yung magkaroon ng idea si Kuya Noli noon, isang napakalaking sorpresa para sa amin. Pero ang totoong nararamdaman ko, kung ako tatanungin, hindi po ako papayag. Hindi po ako papayag. Isang napakalaking po yun, sa amin. Yung maiisip ni Kuya Noli na gano'n. Pero yung pong pagtulong niya sa amin sa ganitong paraan ay po yun, sadyang sapat po, labis-labis po yun. Ang hindi po ako makakapayag, yung ibibigay na lang po niya sa amin yung palipad na yun, na para sa kanya, ibibigay na lang po sa amin. Hindi po, kasi hindi lang po ako ang naghihintay din po, or hindi lang po kami ang ibibigyan ng tulong ni Kuya Noli kung siya po ay sadyang, yun po, yung papalarin sa revenue, tsaka po yung kung siya ang mangunguna sa views niya. Kasi si Kuya Noli po, ang kanyang mission po talaga, doon na siya nakapokus sa pagtulong po sa iba Hindi lang po sa akin titigil yung niya, na kami lang po ang tutulungan niya. Marami pong iba na nag-aabang, na siguro sa oras na ito na may makakapanood po ng vlog ni Kuya Noli. Meron po magdadasal na sana ako din mapansin ni Kuya Noli, mapuntahan kami ni Kuya Noli. Kaya hindi po namin deserve na ibigay po sa amin ni Kuya Noli yung ganun po na idea niya. Natutuwa po kami. Praise God po talaga sa ni Kuya Noli, napakabuting puso. Pero hindi po namin hahayaan na dahil po sa amin ay matigil po yung kanyang mission pa, na marami pa po siyang matulungan na kagaya po namin. Yun. Pero maraming salamat po kay Kuya Noli kasi nagkaroon po siya ng na ganung idea.
Pero ulitin ko po, hindi po kami pumapayag. Ayan. Yung po. Since na hindi ka pumayag, siguro ang ibibigay ko na lang sa iyo si Vince sa inyo. Iiwan ko na lang sa inyo. Okay na ba yun? Oy, di Vince, si Kuya Vince diet. Pero kumain. pero si Vince kung diyan maiiwan sa inyo, i-diet nyo. Kasi ang bigat na sa likod ng motor. Patay tayo dyan, Kuya Vince. Pinamigay na. Lumigay. Pero pwede mo siyang iwan dito, babalik ka naman sa December 13. Pagdating mo doon, ano na yun? Payak na yun Payak pagbalik na, ko. Kuyagot na yun. Mahirang kumain si Kuya So yan, at maraming salamat din, malaking bagay din na ikaw naman yung pumunta dito, Kuya Noli. Hindi kami yung bagay. pumunta doon, ikaw naman yung pumunta dito. Maraming salamat. Mas nakatipid kami sa pamasahe. Siya ang Oo nga, ano? nagbago. At pwede naman pala kasi kami para nakakamilos kayo. Bibigyan na lang namin kayo pang gasolina. Hindi ko naisip Pag namin kami, yun. nag-arkila pa kami ng Oo, kotse, pwede diba? naman pala yung pang gasolina, bigay na lang namin sa Bakit inyo. kaya ganun, no? Oh. Hindi agad natin naisip Di kami, nyo hindi, na- busy di ka nyo kasi nais- tao, di marami nyo kami naisip yun eh. naasikaso. Maraming tinutulungan na eh. Tsaka yung pagpunta natin doon, sa totoo lang, namangha akong sobra. Yung kung paano, yung pakikisama kay Kuya Noli ng mga taga doon, talagang todo support ang ano nila. Hindi, ako sadyang hanga, Kuya Noli, sa suporta ng mga tao doon sa inyo. Yung respeto sa inyo, yung paggalang nga, tsaka yung suporta. Hindi ko doon ko lang nakita kung paano magsuporta ang isang tao sa inyo. Tapos yung ginawa po sa amin pag-aalaga ni Kuya Noli, imagine niyo gaano siya ka-busy, pero bago siya umalis, nakabili na lahat, binibiling kami yung pagkain namin, yung tutulugan namin. Saludo po talaga kay Kuya Noli. Kaya dapat din na alagaan namin siya mabuti dito. Bilang ganti po namin sadya. Sobrang asikaso, sobrang bait. Ayun, alam nyo kung bakit ganun ang suporta nila sa akin. Bakit? Tatanggalin ko kasi mga pinto nila. May natanggal na. May natanggal na yung kay Chinchin, di ba? Natanggal ang pinto ni Paano kung hindi ko ibalik yung pinto? Hindi na po na. Di ba? Nanawagan niya, Oo. nasa kumuha. So, ayun po. Ayan. So, tapusin na natin ang vlogs at muli, salamat ng marami at kami ay nagagalak na kami naman ang napunta rito. At salamat din sa pag-aasikaso nila. At siyempre kay Idol Japper and family. Salamat. At see you on December 13. So, tingnan namin kung anong araw kami bibiyahe papunta rito. At kita-kits at sigurado magiging masaya yan. So, babay na kayo. Baka abot ka pa sa birthday ko, December 10. December 10? Yes. Walang 10 ngayon, 11 na. December 11 na lang. O hindi, nakalagay na daw sa kalendaryo ni Ninong Ruben. Ano ba? Maraming salamat po sa Thank you, iyo. Kuya Bye-bye! Sir Jojo, thank you. Ang puso niya'y gumagabog-gabog. Lumalaki. Bye-bye! Bye!